Record. That's starting. Alright guys, solar ba hinahanap mo? Walang kuryente? Ito, solution para sa inyo. Sundan nyo ako. Ito ang P3200 Iron Scepter Pro natin. Ang lupit, no? May gulong. Madaling dalhin. Kung mabigat, kaya mong hilain. So itong power station na to, 3,200 watts of power. Gagawin natin ngayon, susubukan natin siya paandarin. Anong mga pwede natin paandarin dito? Tara, sundan nyo ako. Ito, meron tayo ditong 400 watts na exhaust fan. Kaya kung wala pang kuryente sa inyo, tapos kailangan mo na ng kuryente, what is the best solution na pwede mong gawin para magkakuryente agad? Ito, itong power station na to. Taas ng power capacity niya, 3,200 watts. Tapos yung battery power niya naman is 2,048 watt hours. Bubuksan mo lang to, isang button, activate siya. There's 4 AC outlets. Buksan mo, saksak mo, on mo yung AC. There you go. Okay na, umaandar na. Sa screen natin, makikita natin kung ilan yung output niya. 134, 121, ramp up na yung ano natin, yung starting current niya, starting wattage niya kanina was nasa around 300 to 400 watts. So yun, 12 hours natin pwedeng paandarin tong exhaust fan natin na to, dire-diretso. So alright, ano pa bang pwede natin paandarin? Meron ba tayong mga power tools dyan? Hindi, sabay. Gawin natin. Welding machine? Sabay natin. Sayang wala, hindi nag-welding si Jomar eh, no? Nag-welding sana si Jomar. Okay. Kailangan natin ng extension cord. Ito naman, hanap tayo ng extension. Aircon sana, yung aircon dun, mamaya papaanda rin natin. Demo lang natin sa lahat ng mga viewers. Tatrabaho ka sa isang lugar, may kailangan kang i-welding, may kailangan kang i-power tools, tapos walang kuryente dahil brownout, dahil hindi naman maaasahan yung kuryente dito sa Pilipinas. Ito. Diretso. Tingnan natin kung gaano katagal. Sasabihin niya naman sa'yo eh. Exhaust fan, umaandar. 12 hours. So ngayon, papaandarin natin to. 4 hours. Okay. Ayun, ayos. Ito kasi hindi natin masasaksak yung ilaw eh. So nakita natin ano pa bang pwede natin paandarin. Lipat tayo. Ito pa. Heavy machinery. Siyempre, para matesting na maigi, lahat power tools. Siyempre, yung mga electric fan, laptop, computer, maliit na bagay na lang yan. Maliit na bagay lang yan mapaandar. Pero ito, tinetesting natin sa inyo. Dinidemo natin. Pwede. Industrial grade to. Okay. Nakalock. Saan yung lock? Ayan. Okay. Sige. Ayan o. Dire-diretso pa rin. Just in case of emergency, nawalan kayo ng kuryente, ano nang mangyayari? Titigil yung mga trabahador? Ano ibig sabihin nun? Siyempre, babayaran mo pa rin yung per day nila, di ba? So, kung may ganito ka, dire-diretso yung trabaho. Hindi masasayang yung 1, 2, 3 hours mo pag brown out. So, yun. Sige. Okay. So, next. Watertight yung mga sockets niya. May takip. Kaya maganda. Okay. Lipat na naman tayo sa susunod nating gagawin. Next, ano pa ba? Ano yung mga gusto nyong makita na naka-solar, naka-power station? Oh, kita mo? Lipat. Saglit lang, sandali. Okay na, let's move on to the next. Alam ko yung mga housewives dyan, mga mommy, mga bata, gusto nyo, isa lang yung nasa isip nyo eh. Kaya ba niyan aircon? Tara. Okay?
Daan natin dito. Daan natin dito. Siyempre, pag stairs, bubuhatin. May dalawang hawakan dito para mahawakan. Baba mo na ulit. Hila. Oh, para ka lang naman mag-a-abroad eh. Baba. Hila. Pasok tayo dito. May aircon dito eh. Okay. Baba mo muna dito. Tapos, sarado natin mga bintana. Ariel. Sarado natin pintuan. Sarado natin ilaw. Lock natin. Ito. Saksak natin to. Same. Saksak natin to. Yun. Okay. Max cool. Alright guys. Kita nyo. Kanina, pinaandar natin yung exhaust fan. Pinaandar natin yung mga power tools. 100% yung battery power pa rin natin. So, naka-low fan pa lang siya ngayon. Tignan lang natin to. Tuto lang dito. Low cool na natin. Umandar na yung compressor, naririnig mo? 400 watts. So basically, itong power station na to, kaya niya magpaandar ng siguro mga 6 pieces na 0.5 horsepower aircon. So kung meron kang 1 horsepower, 2 horsepower, pwede mong gamitin to. Ako lang para sa akin lang you have a baby at home, yung mga anak mo hindi kayang walang aircon, or kawawa naman sila, syempre, electric fan aircon is necessity. Bili ka na isang ganito. Tapos hindi pa yan. Meron pa akong papakita sa inyo pinakahuli bago natin to i-end yung video. So, 359 watts ito. Sabi dito, may estimation siya kung gaano katagal mo magagamit. 4 hours yung aircon mo ngayon. Diba? So, during cases ng natural calamity, pwede ka mag-aircon. Lalo na pag sumikat na yung araw kasi you can solar power this naman. Pwede ka mag-connect ng solar panels dito. So, at least, during the day, pag malakas na yung sikat ng araw, pwedeng solar powered na yung air conditioning unit mo. Ngayon, while using this, you can also use your laptop or electric fan. I think kung electric fan ang ipapower natin dito, baka 24 hours. Matagal. Ayan. So, pahinga muna tayo dito. Ariel. Init sa labas. Grabe. Kailangan mag-jacket, sir. Kailangan mag-jacket. 100%. Yan. Tagal. Isipin mo 4 hours, Di ba? Tapos, may feature pa to na pwede mo siyang kabitan ng external battery. So, kung gusto mong pahabain yung life niya, yung battery life, magkoconnect ka lang dyan ng battery, tapos may external battery kang pwedeng i-connect. Yun. So, mga additional benefits na meron dito sa power station. Number 1, pinaka-favorite ko talaga yung gulong. Kasi ang hirap parang everyday kung dadalhin mo kung saan-saan lugar. Kailangan mo ng nag-99% na siya. 4 hours pa rin. 420 volts. Siyempre, once na nakuha na nung room, nung kwarto, yung temperature, mamamatay na yung compressor So, babalik na siya sa 50 watts. So, ang expectation natin sa pag-function nitong power station na to is more mga 8 hours yan. Kasi ngayon, kaya lang umaandar yung compressor dahil mainit yung kwarto. Pero once na nakuha niya na yung temperature na yan, bababa na yan ng 50 watts ulit. So, it's good. Okay, let's move on to the next one. Ilang minutes na tayo? 11 minutes na? Tagal Shucks. Lahan ako, mabilis lang tong video na to So, pag ganitong scenario, papatayin mo lang ulit yung aircon mo. Patayin mo muna. Tapos, off. Ayan. Tapos pwede mo nang i-off yung AC dito or kahit di mo na i-off, sugutin mo na. Tapos balik mo, sarado mo ulit yung socket. Boom. Hilain mo to, position mo siya. Game. Pakita ko sa inyo yung next best thing. Kaya please consider this product. Maganda to. It's worth the investment. Sobrang ganda ng quality. Serviceability and spare parts available sa company namin. So here you go. Baba mo siya ulit dito. Hilain mo na. Ga-abroad ulit tayo. Kita niya kahit rough road pwede. Kasi tingnan mo, yung gulong niya,
malaki. Tapos, makapal yung goma. So, ibig sabihin yan, kahit rough road, kahit grass, kahit bato-bato, okay lang. Hindi siya madadamage. Very secure yung internal equipment natin dito. At yun nga, yung feature na maganda yung gulong. Kasi yung ibang gulong, hindi nakakatawid sa mga mababato eh. Okay. Iwan mo na si power station dito. Ito yung next part. Ito yung tinatawag natin na portable solar panel. So, saan ba malinis-linis na lugar? Dito, Riel. Tingnan nyo yung case application. Natural calamity. Kailangan nila ng tulong. Game. Boom. Set up na agad yung solar panels mo. Yan. Tututok mo na lang siya kung saan yung araw na gusto mo. Sobrang durable nito. Nakita nyo nga, binagsak ko lang. Hinila ko na. Goods na. May tinatawag tayo na MC4 connector. Kasama na siya sa power station natin. Halika, tingnan mo to. Sa likod, meron kang bubuksan na lalagyan. Nakalabas dyan is yung MC4 connector mo. Okay. Tapos, sasara mo na to. Lagay mo ulit to dito. Manual yan. Para alam mo kung paano gamitin. Okay. Okay. MC4 connector. MC4 connector. Connect. Red is to red. Black is to black. Dulo niya XT60. Power station mo. Sa likod, meron siyang XT60 port. Pasok mo. Baba mo to. Tingnan natin. Madidetect niya may input na. XT60 natin. Tapat natin ngayon to sa araw. Full bat pa kasi. Paano natin to madidrain? Dapat pala pinatagal natin yung aircon. 99% eh. Yung welding machine ba kaya niya? Kaya niya rin. Pero hindi ako marunong gumamit ng welding machine. Kailangan natin patagalin dun sa aircon. Tara. Ay nako, dapat pinatagal na natin kanina pa. Kita nyo guys, yung problema namin dito, hindi namin maubos yung power. Handa rin natin yung compressor agad. Hindi siya nag-charge kasi 100% pa yung battery. So yung power station natin, may tinatawag siyang automatic over voltage protection. So pag sobra-sobra na yung harvest ng solar panel mo, puno na yung battery, automatic siya mag-shutdown. Same thing, kung ubos na yung laman ng battery mo, kung magamit kang aircon, tutulog ka sa gabi, automatic nang mamamatay yung aircon mo pag wala na siyang power. Ang tawag naman doon is under voltage protection. So, lahat ng mga protective measures nasa loob na ng power station. So, yun ang kagandahan. You can put 1,000 watts of power in this. Whew. Ayan, sarap magpalamig. Whew. Ang susi to. Tagal maubos.
Alam mo nung tinesting din namin to last time, ganun din, tagal namin ni George dito. Parang ano ba yan? Parang di naman nauubos yung battery. Hanggang nag-start pa kami nun ng parang 70%. Tapos ginagamit namin siya dito. So for homes out there, itong power station na to, pwede mong i-connect yung solar panel mo sa labas. Tapos naka-stack na siya dito, naka-connect sa aircon mo. Punta ka sa office, punta ka sa work. Pag uwi mo, puno na yung battery mo. O-on mo na lang yung aircon mo, ubusin mong, mahayaan mo maubos yung battery niya. Tapos kinabukasan, magcha-charge na naman siya. So yung 4 hours mong gumagamit ka ng aircon, sobrang laking bagay na nun. Di ba? Aside from that, meron pa siyang mga chargers ng cellphone, car socket charger. Di ba? So kung may mga other gadgets kayo or other equipment na kailangan ng 12 volts, pwede mong gamitin 12 volts. Ayan guys, oh. Sobrang nahirap kami maubos yung battery. Nagpapalamig kami ng hangin, tapos nagpapainit kami ng hangin. Ayan, oh, naglalaban sila. 1,716 watts siya ngayon, oh. I-3 natin. Hindi, cool na. Ito yung pinakamainit. So kung 1,700 watts ang consumption mo, bumagsak yung use time mo by 60 minutes. Pero at least madrain natin yung battery kasi i-charge natin mamaya. Ito pala to, kanino to? Parang may babae atang inuwi si RT dito, or si George. Baka kay George to dahil mahaba buhok ni George dati. Baka kay Jomar to. Gumaganyan-ganyan siya kahit wala naman siyang buhok. So, buti na lang nakita natin to. Saksakan pa natin ng light bulb. Mike, gumagana ba yung TV na yan? Baka masira yung blower. Ayun. Yung remote. Wala naman na itong on. Ito. Yan, oh. Ito na. Brown out to. Ito, 1,800 watts. Naka-aircon ka na. Actually, hindi mo naman kailangan ng 1,000. Patayin ko lang to para hindi maingay. Hindi mo naman talaga kailangan ng 1,800 watts kasi let's say, nasa maliit na kwarto kayong ganito, family mo. During brownout time, on yung aircon mo, nanonood ka ng TV, may ilaw ka, Wi-Fi router, siguro so magbe-base ka ng around 700-800 watts consumption. 2 hours straight, di ba? Tapos kung may solar panel ka pang nakakabit sa labas, wala pa, nagcha-charge pa siya. Kasi you can charge this by 1,000 watts maximum. So solar power na yung nagpa-power ng appliances mo sa bahay. Tapos nagcha-charge ka pa ng 400 watts sa battery mo. So pagdating ng gabi, yan na yung 2 hours na gagamitin mo or 3 to 4 hours sa load mo, di ba? So it's very useful eh. It's just, alam ko, maraming mga Filipinos out there, mahal, 70,000, 80,000, mahal. Pero investment naman siya eh, di ba? Kaysa everyday, magbabayad ka ng 3,000, 4,000 pesos kay Meralco, in how many months lang, bawi mo na siya. So, yun yung benefit nitong power station na to na I hope ma-realize ng mga tao. The quality is there. Ang concern ng maraming tao is baka hindi tumagal, baka masira lang. May 5-year warranty dito. Lahat ng spare parts, lahat ng technical support provided namin. Grabe, no? Sarap ng buhay. Nagsasayang lang ng kuryente. Pag pumunta ka sa ibang bansa, pwede mo rin i-change from 60 Hz to 50 Hz. Pwede pala to sa swimming pool no? Water heater ng swimming pool. Water pump. Kunyari, kailangan mo ng water pump sa isang lugar. Kailangan mo yan. Sa bukid. Kaya alam mo Ariel, yung pag nag-start tayo ng construction dun sa sinasabi ko sa'yo, papadalhan ko kayo ng 2 ganyan eh. Para, or kahit isa lang is enough eh. Isa, tas isang solar panel. Tapos ang gagawin nyo, Ariel, yung barracks na tatayo nyo, nandun to, tapos mag-extension cord na lang kayo kung saan kayo gumagawa. Para meron na kayong use sa kuryente. Pwede na kayo mag-grinder, pwede na kayo, gusto mo lagyan mo ng aircon yung barracks, doon na kayo tumira. Di ba? Lagyan mo na, kasi yung mga ganitong aircon, lalo na yung mga ganito, yung mga 0.5 horsepower, enough na siya eh, pag may maliit na kwarto ka. Enough na siya. Ang importante lang naman, ngayong summer, come on, yung mga guys out there, sobrang init. Tapos, kailangan tiisin nyo yun. Titiisin nyo na lang electric fan. 2-3 electric fan nakatutok sa'yo. Ligo ka ng ligo. Edi yung ginastos mo sa RT! Yung ginastos mo sa tubig, tsaka sa sabon, kakaligo. Kung naka-aircon ka na lang, gwapo ka pa.
'Diba? Sino nakaka-relate dyan? Mga aircon nakagwapo. Yung mga gwapo naka-aircon. Oh. Di namin maubos yung power. Dapat ito na lang yung gamitin natin pang charge dun, no? Yan yan. Gawin na natin yung pang-charge doon. Nasa yun na yung charger. Nasaan yung ano? Sinasabi mo Yung sayo? sa akin. Nandun sa shelf. Sa likod ng forklift. Okay lang ba gamitin ko na lang yung power supply ng ng TV mo dati? Yung Sony Bravia mo. Oo. Lang. Sige. Sira na yan. Ang expected na charge nun mga bukas. Sige, okay lang. Basta gusto ko nag-charge na siya ngayon. Tsaka meron ng progress. Wala pa akong response kay Dominic eh. Dun sa ano. Hintayin natin yung response niya. Hindi natin pwedeng akyatin yan without response. Sige. Close. Malamig na dyan sa'yo. Malamig na dito. Malamig pala dito sa kwartong to eh. Ilang percent natin na natin. Parang napapasarap na ako dito eh. Pag naka-aircon ka talaga, nakakalimutan mo na may mga kailangan kang gawin. Tama na. Sige. Fan mo muna. And then, pwede mo nang patayin yung AC output. Hugutin mo na yung mga wires. Yan, hugutin mo yung mga wires. Hugutin natin. Alright! Let's go back. Let's go. Ay! Yung pump pala nito, oh. Yung pump pala niyan dapat yung pina-under natin. Water pump. Sobrang lupit eh, no? Nagka-camping ka, tapos poging-pogi darating, oh. Sino gusto magpa-charge ng cellphone? Yung mga magaganda lang pwede. Connect your XT60 connector. Yan na. Charging. Nawala yung araw. Input, 64, 72. So medyo kumilimlim bigla yung araw kaya bumaba yung charging. Ipapakita niya rin sa'yo kung gaano katagal para ma-charge. Nito? Hindi, nasa labas tayo. Pero nag-charge siya ngayon. 62 watts. Medyo nawala yung araw eh. Hintayin natin lumabas ulit si Haring Araw na takpan lang ng clouds. Pero pag lumabas yan, mag-start yung charging yan. Ngayon, question, kaya ba niyang mag-charge habang ginagamit? Kuha lang ako ng power tool. Sa kabila, mas maganda. Okay guys, ito na. Kakalaman na. Todo yung araw, power niya na nilalabas. Huwag mo harangan. Harangan mo. Ayun, sakto. This is a 400 watt solar panel. Huwag mong harangan ha. Currently, right now, it's charging at 346 watts. So, charge siya. It'll take 30 minutes to charge. Harangan ko lang saglit. The question ulit, gagana ba habang nagpapagana? Nag-charge ba habang ginagamit? Shit, namatay yung pump. Grabe talaga dito. Okay. Ayan. Charge siya. Taas ng charging capacity. On natin. Humina yung araw. Alright. Nagpa-pump na ulit. Yun. Good. Pakita mo doon, Ariel. Pa-pump na siya ulit. Remember guys, you can add more power sa solar panel. Ito lang yung pinakamataas natin na solar panel, foldable. Kasi portability yung design niya. But you can get those large 580 watt solar modules and ikakarga mo dito. Pwede rin. Habang umaandar yung pump, nag-charge din siya. So, it's charging at 362 and it's consuming 411 watts from the pump. So, simultaneous. So, use case scenario sa bahay is habang nag-charge yung power station mo, ginagamit mo rin siya. So, diretso na. So, pwede siyang home solar installation. Ganyan na setup lang, oh. Pwede mo yun bilhin. Dalhin mo sa Mindanao. Kung nasan ka sa buong Pilipinas, yan na yung setup mo. Advantage ng mga folding solar modules is pwede natin yan ipa-LBC sa inyo. Pwede natin ipa-deliver, shipping, cargo. Yung mga malalaki kasi, fragile yun eh. Malaki siya masyado, pwede siyang mabasag. So yun, benefit nito, nafo-fold. Ayan, oh. Gusto mo yung fold? But it functions the same way. Pwede mo rin yan ilagay sa bubong. Makikita mo, meron mga butas dito. So, pwede kang gumamit ng stainless steel screw para ma-connect mo siya sa bubong mo. Yan. Sa both sides yan. Dito, meron din dito. Doon sa kabilang side. So yun yung mga use case application for this. The same way yung life nito as compared to the traditional solar module, pareho lang din. Mabigat kasi. Hindi ko mabubuhat yung yung malaking solar module, pwede natin i-demo na ginagamit natin doon. It's charging right now, 527 watts. So currently right now, pinapaandar niya yung pump. Yan oh. Ito. Oh. Linis ko ngayon yung sasakyan ko gamit yung solar panel na yan oh. Uy, nakabukas yung bintana.
So, ano pang pwede nating linisin habang libre pa yung kuryente? Itong bobcat ko, linisin na natin. Oh, yan. Di ba? So, pressure washer ka, pwede. Paandarin mo. Linis. Ang point ko lang naman dito guys is, yung kuryente libre yan eh. Ba't kayo nagbabayad? Oh, so yan oh. Tara, si RT, basahin natin. Joke lang. Oh, ito yung mga ano, dumi oh. Buhangin. Buhangin para malinis. Free power. That itself is a solar energy system na for a home. Diba? Change nyo lang yung application instead of itong pump na to. Yung TV nyo, yung aircon nyo, yung ref. So, ibig sabihin, libre na yung ginagamit para mapalamig yung mga pagkain nyo. Yan. So, ngayon, demonstrate natin. Paano kung dalawang solar module? Ano, Ariel? Try natin. Gusto ko makitang tumaas yung charging speed niya eh. Yung pinaka-importante. Okay. Kuha tayo ng isa pang solar panel. You know, we're charging right now at 850 watts. You know, umiinit na. So, nagva-vary pa rin siya. Siyempre, depende sa araw. Paminsan, sisikat yung araw, tapos biglang mawawala. Ayan, 900. Nasa 900 watts siya ngayon. One solar module is 580 watt. The other module is also 580 watts. Same brand. They're connected in parallel to the power station. 16 amps ang maximum kasi ng power station natin. So it's charging at 800 to 900 watts. So imagine mo yon. Papump ako ng water using 400 watts and then I have left 400 watts to charge the power station. Pag pinatay ko yung power station ko na yan, it will take me only 2 to 3 hours to fully charge my power station. So yun yung sobrang benefit with this power station right here. So bumili na kayo guys. Order na kayo. You can call us at 0917-632-6189. You can message us at Nsky Solar. You can email. Gawin nyo na lahat ng pwede nyong gawin. Wala pa kaming website. Pero these are available here in Manila. Pwede namin ipa-LBC kung portable power station yung kailangan mo. Tsaka folding solar modules, meron kami. Kung gusto mo naman yung ganito within Metro Manila ka, you can pick it up here at our warehouse. Lahat ng mga products na meron kami ngayon. Ito, kung bibili ka isa 2 piraso, yung shipping, kailangan may additional cost lang yan paglalagay sa crate. Kailangan kasi naka-crate pag ipapa-LBC. Malaki kasi siya, hindi kasi siya foldable. Ito, hindi natin to pwedeng i-fold, hindi natin pwedeng lagariin, hindi natin pwedeng hatiin. Alam nyo na yan guys, common sense lang. Okay, so yung prices nito, makikita nyo to dun sa first video ko, which is yung The Holy Grail of Power Stations. Makikita nyo yung prices niyan. You can also message us so that you can know the prices. Okay, so kung may questions pa regarding this, please comment down below. Sobrang ganda nitong power station na to. Bumili na kayo. Huwag na kayong magtiis na walang aircon, walang kuryente, brownout ng brownout. Ito na yung solution, no? So, choice mo na lang yan kung gusto mo pang magbayad sa kooperatiba mo o gusto mong magbayad ng bayad sa utility o kung pwede naman palang libre yung kuryente, bakit hindi? Di ba? So guys, please, message us, comment down below, like, subscribe, do whatever it is you need to do. Pero yun na nga. I'll see you in another video. Ako yung mga pinapicture.